Hello everyone! Kamusta po tayo? Samahan niyo ako sa aking pinaka-late dinner. And it's Friday evening dito. It's my me time. So, ako lang pumunta dito para kumain ng Vietnamese soup. Of course, pinili ko yung seafood kasi pag Friday ay bihira pa ako kumakain ng any meat or chicken. At saka bihira, hindi naman talaga ako kumakain ng meat. So, ito yung food ko for tonight. It's a Vietnamese soup. Yan. Yes. So, mid time kasi it's my time. Kasi galing po ako sa, nagpakulay ako ng buhok ko. Kasi, siyempre tumatanda na, I'm getting older at the age of 51 years old. Maging 52 na. So, gusto ko lang to grab the opportunity to say hi to everyone. Hello, Vicky. For the past 2 to 3 days, medyo nilagnat naman ako, nagkatikit, but so far so good. Yung mga blood result ko naman, normal naman sa awan ng Diyos. Gusto ko lang pasalamatan ang lahat naging part ng journey ko to grab the opportunity to being thankful and grateful sa mga beautiful blessings na binigay ni Lord sa atin sa araw-araw. I know. Kasi bihira na kasi ako nag-live unlike before that almost every day, right? Long time ago. Kasi doing the live for since 2020, nagsimula nung pandemic. Kasi naging part po ako ng Powerhouse Academy. So, nung pandemic na yun, ayaw ko talaga mag-Facebook Live. Kasi, yun nga, hindi ako sanay, nahiya po ako. But, since 2020 until now, parang hindi na po ako nahiya at long alam ko yung wala akong sinasaga sa ang tao at katotohanan lang at naging mabuti tayo sa lahat ng oras. So, yun talaga palagi nating isipin na sa buhay may mga challenge, but we're always be thankful. Ang pinaka-importanting bagay that as a human being, every week sa buhay natin, meron kang time para sa sarili mo. Kasi itong pinakamalaga huwag mong kalimutan yung sarili mo. Kaya I always have a me time, the time for myself, either Thursday or Friday. But this time, I choose Friday. So, kagagaling ko lang sa aking hair color and for my nail, right? So, I decided to come here sa Pua. Ito yung store na, it's a Vietnamese restaurant. Here. You know, yan. It's, of course, this is located here in California. I'm living here in the east side, San Jose. So, gusto ko lang mag-enjoy, have time for myself. Kasi, sabi nga nila the true inner beauty, ang reflection is nakikita sa mukha ng tao. You know, yung kagandahan ng tao, hindi lang sa physical na anyo, kundi sa sarili nila, you know, sa araw-araw mong buhay. So, I want to grab this opportunity to say hi, hello to everyone, especially to Rowena, to Mildred, and to Erlinda, and Daisy, and Eliza. So, thank you everyone, and thank you so much. You know, napaka-excited talaga sa araw-araw. Hello, Eva Morate. You know, I know some people calling me right now, so I cannot respond you back. Hindi ko kayo masasagot kasi nasa live pa po ako. Alam mo yung messenger ko na pupuno sa mga tao nagme-message sa akin, you know. Kung hindi ko man kayo masagot ng personal, dahil alam niyo, busy naman ako talaga. Monday to Friday I'm working full time, but this time after work, medyo off ako today. I take afternoon off and evening off, pero I want to give time to myself. You know, kaya na-excited na ako kasi, oh my God, ang bilis ng panahon. Almost close na yung end of January. January is very important month para sa akin. Aside na siyang the beginning of year. Kasi I always said January is the month of hope. Na kung may mga New Year's resolution tayo, may mga gusto tayong matupad sa buhay, we always start in the month of January. At saka month of January, marami kasing celebration, lalo na sa ating mga Pilipino. Yung Black Nazaren, di ba, yung Nazareno. Nung sa Maynila ako, nagdadasal din ako doon. I stay in Manila for almost 5 years. Ganun ako tumira. Back then, back in 1994, all the way to 2000. Almost 6 years pa na ako tumira sa Manila. And then, ko bumalik na ako ng Bacolod ng 2000. And then, 2003, pumunta na ako dito sa California. So, nandito na ako for 22 years. You know, ganyan talaga mo. Hello, Ate Cherry. Tubal, dumating ka na ba rin sa UAE? I'm praying for you, Ate Cherry, na
sana matupad mo yung mga pangarap mo kahit nasa UAA ka. Alam ko hindi madali sa isang OFW na iwanan mo yung pamilya mo para magsumika at magtrabaho para sa mga anak mo at sa asawa mo. But I know kaya mo yan, Ate Cherry, you know. Thank you for your message to me too. Siguro I grab the opportunity to say hi, hello to everyone. Kasi bihira ko na kasi ito ginagawa para mag-hello lang sa mga tao. Kasi ito kumakain ako, kakain ko lang medyo busog. So, pahinga muna ng kaunti bago ako umuwi. At saka, alam mo yung buhay natin is, huwag natin isipin yung mga challenges sa buhay. Isipin natin ano ba yung magandang bagay na pwede nating marating. You know, kasi lalo na pag nasa ibang bansa ka. Yes, you're welcome, Ate Cherry. And thank you, Mom, for being a nice person. I love you. God bless you. Yes, you're welcome po. Alam mo naman yan, Ate Cherry, kahit nakilala ko yung anak mo back in 2017 or 18 ba yon? I think 2018 hanggang ngayon. Naging part pa rin siya ng Women of Hope Scholar namin. Si Jessery, siya yung nanay ni Jessery. At saka, kahit hindi man ako nag-vlog noon, na hindi din ako nag-social media, alam ni Ate Cherry na nanonood ngayon, na tinulungan ko yung anak niya for so many years. Hanggang ngayon, siya first year college na. Nakilala ko nung naging speaker po ako sa isang elementary school sa Rizal kung saan ako nag-graduate. So, I'm so excited kasi maraming mangyayari ito. And then, I've been thankful for God pala kasi nakakuha ko ng maraming award. You know, recognition for being one of the outstanding writers and authors in the Philippines. Kahit wala po ako sa Pilipinas, every year, nire-recognize po nila ako. Thank you for the Oprah Award for Doc Taldi, na binigyan niyo po ako ng recognition. And kay Doc Tess, thank you so much. It's not about recognition. It's about of who you are. Yung pagkatao kasi natin, hindi lang sa material na bagay, na kilalanin ka dahil may pera ka or malayong nararating mo. What I learned in life is not about maging sikat ka, maging mayaman ka, o may karangyaan ka sa buhay. No. The true meaning of life being who you are, be kind, be generous, at maging mabuting tao. Kasi yung sinasabi mo is a reflection of who you are on and off of the camera. Kaya sa lahat na nagpapalo sa akin sa YouTube channel, thank you so much. Kaya abangan nyo yung ang ating Valentine celebration na meron tayong cash giveaway ulit. Ano, we did it last January. Meron namin tayo itong February. At saka, kasi ako talaga, being known as philanthropist, yun talaga yung pinapaninindigan ko sa buhay ko, yung tumulong. But I don't expect anything. Ang importante is, you know, Ate Cherry is watching me right now. She can able to testify kung paano ko nakilala yung pamilya niya. Dahil sa anak yan na nagpapalo lang sa akin sa Facebook. Why, Ate Cherry, nandyan ka pa ba? Yan, Ate Cherry, yung nag-message na sabi niya, thank you, Ma'am Anita, very much, nice person, love you, God bless. Si Ma'am Cherry, Ate Cherry, nakilala ako ng anak niya dahil nakita niya ako sa isang eskwelahan kung saan ako naging speaker. Dahil doon, nime-message niya ako at nung time na kailangan niyang tulong, ni-reach out ko siya at ni-message ko rin yung bata. At tinulungan ko since then, 2018, right now, it's 2025. So, almost 7 years na pala. You know, ang bilis. And then, nung umuwi ako ng 2022, nagkita po kami. So, yan. So, nung nagkita na kami in person, ni Ate Cherry at saka yung anak niya, so thankful for God, you know. At hello for Ann, sa aking pamangkin dyan sa Bacolod City. And hello, Michelle. Hello, Mai. Kim Black. At lahat, hi, Mai of Taiwan. Mika shout out din sa iyo. Hello, Miko. I miss you, Miko. Alam mo, Miko, nakita ko yung regalo mo sa akin. Yung wood carving ng Woman of Hope. You know, thank you. Actually, share ko mamaya yung memories ko. Nandoon pa. Kaya, guys, patuloy tayo maging mabuting tao. Yun ang sinasabi ko, yung hindi tayo kikilalanin ng tao dahil sikat ka o mayaman ka o may pinag-aralan ka. Ang pinakamalaga is na your education. Education is very important. But ang ibig ko sabihin, hindi ka tingalain ng tao o respetuhin dahil sa kayamanan mo, dahil sa may mataas kang pinag-aralan o dahil sikat ka o naging politiko ka. Ang pinakamalaga is a real talk. Kilalanin ka ng tao dahil sa pagiging mabuting tao mo. Wala kang
balahura, may respeto ka, at naging totoo kang tao. Kasi in the end of the day, it's who you are, being an ordinary person, you know. Kaya yun ang gusto ko dito sa Amerika kasi people didn't mind kung artista ka, or vlogger ka, o politiko ka. What they mind is who you are in front of the people, of and off the camera. Yun ang pinakamalaga na maging mabuting tao ka sa lahat ng oras. Asa maging good influencer tayo, huwag tayong sa social media mabait tayo, pagkatalikod, naninira ka, nagbabalahura ka ng kapwa mo, at always speaking bad words. Yun ang iwasan natin. Piliin natin maging true and naging totoo sa ating sarili. Kasi what you're saying is the reflection of who you are. Kapalagi ko sinasabi sa sarili ko, the manifestation. I want to be a good person wherever I go. I wanted to be kind all the time, to be humble all the time, be simple. Kasi yun ang pinakamahalaga. Hi, Angel. Thank you so much. Praying to you and to our family always. Alam mo yun, si Angel, mahal na mahal ko yan. Kasi para ako na yung mami niya, sila ni JM. Nung namatay yung nanay nila. How many years ago, Angel? 9 years ago? Nakalimutan ko, hindi ko na matandaan. Kung 9 years na ba. Nung namatay yung nanay nila, akong tumayo na bilang nanay nila ni JM. Hanggang ngayon, alam nila kung anong pakiramdam ng mga taong sinisiraan o binabalahura. But through prayer, God is supporting me, God is taking care of me, at I'm happy with my life, na masabi ko na I have a peace of mind, na masasabi ko na mas piliin ko maging mabuting tao. Hindi ko iniisip ng negatibong sinasabi ng tao, iniisip ko anong magandang bagay magagawa ko sa sarili ko, sa tao, sa paligid ko. Kaya I'm so excited, another recognition happening again dito sa California. Mailalagay naman yung mga pangalan ko ulit sa magazine. And I know na, minsan nasa-surprise na lang ako. Kasi pag, the more you're quiet and simple, basta may ginawa kang kabutihan, masusurprise ka lang sa mga blessings. Kagaya sa mga award na natatanggap ko na hindi lahat ng tao ma-recognize, you know. So for the 5 years in a row, every single year, makatanggap ka ng award being outstanding. It meant a lot to me. Kasi hindi ka lang ni-recognize sa Pilipinas, pati other part of the world. Yun ang pinakamalaga. Hello din sa aking pinsan, si Rose. Yes, thank you so much sa mga prayer nyo na yun talagang sinasabi ko na the most powerful thing in the world is our prayer. Diba? Huwag natin gamitin yung influence natin para maging samaan yung mga tao. Gamitin natin yung influence natin how to be a good person. The true role models, na totoo talaga yung role model ka. Kasi lumaki kasi ako na may takot sa Panginoon. Nung nag-asawa ako, it's almost 27 years old. Never po ako sumasama sa mga basta-basta lang, you know. And I dedicate my life to serve God. You know, lumaki ako na may takot sa Panginoon. Lumaki ako tumutulong sa kapwa ko without any expectation. Hello, I know Vanessa is watching. Alam din ni Vanessa din yon, kasi alam ko nandito rin sa California na when I help someone else, kahit maging driver niyo ako pag nandito kayo, gawin ko everything. You don't expect something, or I never expect anything, kasi alam ko yung the greatest blessing na tatanggap ko is from the Lord. You know, kaya sa buhay, patuloy tayo maging mabuti. Kasi kung if you want good karma going to your life, be good to anybody, to everyone. Huwag tayo maging mataas, huwag nating yuyurakan yung mga tao. Huwag, alam mo, yun ang minsan naisip ko yung hindi lahat, may mga ibang tao. Pag nakapunta na sila sa ibang bansa, akala nila mataas na sila na yung mga tao sa Pilipinas piling lang mabababa. But it's the greatest mistake. Kahit sa ang sulok ng mundo ka makapunta man, kahit anong bansa meron ka, you stay who you are. Kasi yun ang natutunan ko dito sa Amerika. Pag pumunta ka sa restaurant, hindi doon kung millionaire ka o mahirap ka. Kasi pareho kayo, you're paying the same thing. Right? Ganon din pag, kasi lahat dito mga tao, halos lahat may mga sasakyan Halos lahat naman kumakain sa restaurant. At dito, makikita mga tao simple, hindi makita yung pabongga. Minsan nga nakapajama lang pupunta sa restaurant. Minsan nakapajama lang pumupunta doon sa mga store. Ganito yan dito. Kaya, I'm so blessed na nakapunta ako dito sa bansa na ito, na naging second home ko, especially the city of San Jose, California. And of course, bilang commissioners,
dati ng San Jose, California. Kasi nung December 31, I pray to God na nag-resign ako bilang commissioner kasi I want to focus my family, my business, and my work. Kaya yun, at saka pinipray ko kasi may mangyayari. Ang maganda itong January 30, malalaman nyo after. Kasi hindi ko kasi sinasabi yung mangyayari sa akin pag hindi pa natapos. Kaya excited ako sa mga mangyayari nito. You know, kaya palagi tayo we need to be basic example to everyone, lalo na sa kabataan. You know, kaya ako, mga pamangkin ko, I know they're watching right now, kahit mga kamag-anak ko, it's watching me right now, or mga friend ko, na nakakilala sa akin ng totoo, mula ang elementarya, high school, ang college ako sa Pilipinas, na hindi pa ako nagmamayabang. Kung umuwi ako ng Pilipinas, nakikita nila, nakasimple na ako, hindi ako sumusuot ng alahas, hindi din ako sumusuot ng mga mamahaling gamit. Kung meron man ako, binili ng asawa ko yon. Kasi ganun ako kamahal ng asawa ko. Lahat ng ginagamit ko, kahit ano bang bit-bit ko ngayon bag. Ito, MK, bili ng asawa ko to. Kasi gusto niya talaga na, I'm so blessed siguro. Maswerte talaga ako na kapag asawa ko na, kung anong gusto ko, kahit loho kung gusto ko, ibibigay niya. But never I choose that. Kasi hindi ko gustong, lumaki kasi ako na very yung basic. Kailangan importante may pagkain kami sa pagkainan, may tirahan kaming decente, makapag-aral lahat ng pamangkin ko at kamag-anak ko, makagraduate ng college, at may kinabukasan, may trabaho at saka negosyo. Yun lang. At saka may takot sa Diyos. Hindi ko na inisip. Siguro yung pagka-travel namin pamilya, maganda yun kasi pinag-ipunan namin. Kasi yun ang reward namin sa sarili namin dito. Na after working hard, every weekend or other weekend, magta-travel kami. Kaya, I'm not sure kung magta-travel kami itong Sunday, kung depende how our schedule look like, or maybe next week. But I'm sure I'll be in Southern California, February 14, 15, 16. So mga taga Southern California, mga taga Los Angeles, magkita-kita tayo mga kaibigan, no? February 14, 15, 16. So yun lang. So, yun lang, patuloy tayo maging mabuting tao sa lahat ng panahon. Kasi kung mabait ka, naniniwala ka sa what is right and just, namumuhay ka na may katotohanan, you have a peace of mind. Kasi alam mo kung bakit, wala kang binalahura, wala kang tiniraan, wala kang ginawang kasamaan sa iba. Minsan, na ano lang siguro ng mga tao, yung mga sinasabi nila, kahit walang katotohanan, sisiraan ka, that's normal. Kasi no matter what, meron talaga maninira sa iyo eh. Either pamilya mo man o kamag-anak o whatever. But I'm so thankful naman kasi yung mga pamilya ko naman sa Pilipinas, they very supportive to me. You know, kasi dito naman sa Amerika, ang pamilya ko na naman yung asawa ko at saka dalawang anak ko. You know, so I'm very thankful. At saka alam din nila, I know some of them watching right now. You know, yan, yun ang masabi ko, enjoy life. At saka huwag natin ilagay sa ulo natin kung ano man ang nararating natin. Kasi yung pera, yung kayamanan, kung anong meron tayo, mga bahay natin, o sa isang idlap, pwede mawala. Pero yung kabutihan ng puso mo at sa ginagawa mo, people always remember the good thing you did at saka yung memories nila with you until the rest of their life. Yun ang sa akin ang pinakamalaga. Yun natutunan ko sa buhay. It's not about you become famous. It's not about having a view. Ako, pag may sa inuwala, that's fine. But ang importante, naging totoo ako sa sarili ko. Hindi ako nakipagplastikan. Pinandidigan ko yung katotohanan at wala akong binabalahurang tao at hindi ako nagsasabi ng masama. Just do what is right and just. At saka patuloy ka lang tumutulong, lalo na sa mga kabataan, lalo na sa edukasyon at sa mga community nyo. Kaya, again, I would like to say thank you sa offer international award for recognizing me of one of your outstanding writers in the Philippines, and then sa mga incoming recognition ko pa dito sa California this month of February and March, and then sa mga Southern California, I cannot wait to see you February 14, 15, and 16, and then more project to come pa. At saka thank you Lord for blessing sa work, sa business, lalo na sa pamilya ko. And I would like to say thank you to my husband Randy for always supporting me, for providing what I need, but even what I want, but I don't want. Kasi hindi ako talaga magarabong tao. Simple lang ako. Gusto ko lang may makita akong makain ng pamilya ko, may tirahan na maayos, may sasakyan, may negosyong pamilya, at makatulong kami sa mga kamag-anak namin at sa mga taong nangangailangan. Yun lang, that's the most important thing in life.
at patuloy maglilingkod sa Panginoon. Kasi lahat ng bagay nito mawala lang sa mundo na to. Pero kung may panalangin ka, what he said, heaven and earth, limbawa, mawala yung langit at lupa, pero kung nanatili ka, ang salita ng Diyos hindi mawawala sa iyo. Kaya paninindigan natin yung salita ng Diyos nandiyan sa puso mo, sa puso nating lahat. Again guys, thank you so much. I love you all. Again, ako ay si Anarita Reyes, nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope and love with God. At mabuhay! So, ito yung lugar kung saan ako kumakain ngayon. Yeah. So, I know. So, it's my me time for myself. And see you next time. And maraming salamat po.